Aminado naman itong isa sa ating mga makakausap na lasinggero raw siya. Okay? Kaya ang misis niya na si Lineth, nagbago rin ang naging pagtingin sa kanya. Ayan, ang sinasabi ko ay ang ating makakausap na si Elle. Si Elle po yung lalaki. Ayan, at si Lineth nga itong si asawang babae. Pero ayon naman dito kay Elle, nagbago na raw siya. Hindi na raw siya lasenggero. Sa katunayan, halos mamanata ng araw po ito. Makuha lang muli ang tiwala ng kanyang asawang si Lineth. Pero kasabay ng pagbabagong buhay nitong si Elle, ay parang may desisyong humanap ng ibang lalaki, ito namang si Lineth. Kaya kausapin na nga po natin, nandito na sa linya natin si Elle. Magandang tanghali sa iyo, Elle. Hi, good morning or good noon. Rin ba ako? Malinaw? Medyo ilayulan siguro yung bibig sa mouthpiece nung telepono, Elle. Yeah, wag mo lang idikit. Ito, okay na. Ayan, yan. Okay. O, sige. Elle, ikaw ay nasan ka ba ngayon? Nasa bahay lang o nasa trabaho? Nasa bahay lang. Okay. Ayan. At syempre, ito ngang sabi mo, si Mrs. parang nawalan ng gana sa'yo. Bakit? Gaano katagal na panahon na pinaghintay mo siya at pinapaniwala na magbabago ka sa pagiging lasenggero mo, pero ano ba, naghintay ba siya ng matagal? Ang dami bang chances na pinalampas mo, Elle? Yung sa pagbabago ko, medyo short period of time yun na binigyan niya sa akin na chance na pagbabago. Pero wino-work out yung sarili ko for more than a year, which hindi nag-succeed kasi ibang pagbabago ang tingin ko na hinahanap niya. Okay. Pero eto, kwentuhan mo lang kami, gaano na kayo katagal na mag-asawa nitong si Lineth? Siyam na taon na dapat ngayong darating ng mga buwan, maybe sa May, magda-9. Pero kung tatanungin mo ko na happily married, which is 4 years, I guess, then the rest is just married, not happily married. Tama ba? 4 years na happily married kayo? Tama? Yeah. Oo, 4 yung binanggit mo. Ayan, at yung mga sumunod, mga 5 yan, ayun na, medyo on the rocks na masasabi natin. At dahil lang ba talaga to doon sa bisyo mo ng pag-inom-inom, Elle? Hindi lang sa pag-inom, pero yung pinaka-main dyan na nag-cause ng issue is still sa pagiging kong lasenggo. Then, nakagawa ako ng something na problema, which is nakasagi ako ng jeep gamit yung sasakyan ko, o sasakyan namin, I should say. Then, nung nasagi ko yung jeep, nasira, sinubuhan ko ayusin sa kalasingan nga, hindi ko kinaya. Then, pinapalibutan na rin ako ng tao na nakakita nung nagawa ko. And yun, medyo natakot ako, nag-kick in yung parang defense something sa inner part ko na gusto kong depensahan, baka sakali magkaroon ng mas malalang komosyon. May dinukot akong something na pwede kong magamit as self-defense sa loob ng sasakyan. Yun. Okay. Pero yan na yung pinaka-wake up call mo, tama ba? Yeah. Oo, yung yung unfortunate na pangyayaring yan lang yung gumising sa'yo na, teka, delikado nga pala talaga na nag-iinom-inom tapos pupunta pa sa likod ng manibela. Pero bago yan, ang dami na ring mga warnings na ibinigay sa'yo nitong si Mrs. Nasan ba si Mrs.? Bakit kulang yung mga paalaala niya? Physically present ba siya sa tabi mo sa mga paalaala na, Elle, tumigil ka naman na sa pag-inom-inom mo? Nasa ibang bansa na kasi siya during those times. So, back in 2020, nung na-approve yung inaasikaso namin papeles para makapunta siya ng Hong Kong. Yeah. Doon na nag-umpisa ang lahat after a year. At
Saan ba After nanggagaling? hindi na siya physically present. Okay, ayun. Kumbaga, tawagan na lang kayo, kumustahan. Pero ganito muna, siyempre, hindi naman na pupuwede na maghahanap na lang ng iba, kung, okay naman. Kanina kasi parang meron kang, gustong sabihin, ano, na hindi lang yung pagbabago mo ang hinahanap nitong si, Lynette. Bakit ka nga naman din kasi napunta doon sa bisyo ng pag-iinom? Ganyan ka na ba bago pa siya umalis? Medyo ganun na ako nung magkasama pa kami, bago niya ako nakilala, or bago kami naging kami, ganyan na ako. Kasi every weekend naman yung day off, so yung pag-inom lang ang parang medyo nakakapagparelax sa akin, maliban sa pagkasama siya. Pero mas natodo siya na every weekend siya nangyayari na pag-inom na nung wala na siya, nung umalis na. Kasi solo lang naman ako, wala kaming anak. Then, ang ginagawa ko, every weekend, para malabanan yung lungkot, kasi Monday to Friday is trabaho. Malabanan yung lungkot at malabanan yung pagod ng trabaho, pupunta ako sa side niya, sa family side, which is doon ako makikipag-inuman. Okay. Nga lang, talagang hindi rin nagugustuhan nitong si Lynette. Oo, dahil maraming mga problema ang maki-create niyan. At sabi mo nga kanina, yung isang road accident na nangyari sa'yo o na na-involve ka. Okay. Ayan, sige. Nasa kabilang linya rin natin, wala pa. O sige, sinusubukan nating tawagan itong si Lynette. So sabi mo nga, the first 4 years of your marriage, yan yung, well, happily married kami. Okay, ano na nangyari dito nga sa next 5 years? Nakaka-uwi-uwi ba si Lynette dito sa Pilipinas from Hong Kong? Nung naghiwalay na kami, or nung tinapos niya na yung amin, I saw someone who shared na nung post niya, parang na-share something sa ibang wall or parang ganyan sa social media. Nakita ko na yung background is halata mong Pilipinas na Pilipinas siya eh. Doon yung mga tao sa background is Pinoy na Pinoy din. So nung nakita ko na umuwi siya, ito yung lugar na ina-expect kong uuwian niya. Which is yung bahay. Yes. Kung to answer your question, yes. Hindi kaya siya old photo lang na nandito siya sa Pilipinas noon? Yun na i-post niya, El? No, it's not. Oo, recent talaga na alam mo, nasa Hong Kong siya pero hindi sinabi sa'yo. Nabanggit mo na rin, El, na naghiwalay kayo. Okay? Naging unti-unti ba ang paghihiwalay na yan o binigla ka na lamang nitong si Lynette? Para sa akin, binigla. Pero kung tingin ko para sa kanya, feeling ko, sa part niya, dinahandahan niya. Sadyang nabigla lang ako kasi, siya, yung unforeseen circumstances siya eh. Kasi more than 2 months, pasukin na natin na 3 months, medyo naging cold na yung conversation. So, yun nga, dala ng pagmamahal, dala ng tiwala, di mo nakikita yung ganun. Di mo nararamdaman halos yung ganun. Pero pag inassess mo yung nakaraan, hindi mo mararamdaman na napaka-cold pala ng naging conversation namin. So ito pa yung naging baseline noon. Ayan, pwede bang medyo i-elaborate mo ng konti yan? Pero this time, El, medyo palayo pa ng konti nung mouthpiece, ano? Ayan, para medyo mas malinaw-linaw naming marinig yung mga ikinikwento mo sa amin. Okay, sige. Sabi mo, may pakiramdam ka na dinahandahan ka na ring binibitiwan nitong si Lynette, ang iyong asawa, habang siya ay nandun sa Hong Kong. Ayan, kumusta ba ang naging communication ninyo? Naging malamig na lang ba? Hi, hello na lang ba? Good morning, good night na lang yung naging convo ninyo? Or wala nang lalim yung mga pag-uusap? Wala nang mga plano na na mga tinatalakay? Parang ganun sa last part na medyo nawawala na ng sense, nawawala na ng lalim. Nawawala na yung main topic or main idea ng communication kasi napansin ko na siya, which is kalagitnaan ng usapan, binababaan na ako. Ina-end ko na yung call, sa video call, voice call, ini-end ko na kalagitnaan or
pag may itatanong ako something na about sa amin, which is all about plants, but yun, dinadrop niya yun. Napuputol na yung conversation doon, bigla may gagawin, ganun ba? Not exactly may gagawin, talagang dinadrop niya lang, ini-end niya lang. Oh, okay. Kumpara nung mga una ninyong in the first place, bakit nga naman siya pumunta sa Hong Kong, 'di ba? O ng ibang bansa kundi para sa future ninyong dalawa, tama ba, El? Tama. Oh, that's the plan eh. Oh, 'di ba? Pero malapit lang naman ang Hong Kong sa atin. Bakit hindi ba nasama sa plano ninyo na magkita kayo doon o sumunod ka para doon makahanap din ng trabaho? Naging part siya ng usapan namin before. Pero nung nandito pa kasi habang nandito kasi ako sa Pilipinas, habang nagtatrabaho ako, yung kinikita ko is more than enough para makapag-provide sa needs and wants namin on a daily basis. As an example, kaya namin mag-date nang hindi kami umaantay ng parating kong sweldo. Ganun. So, meaning, financial problem it is not an issue sa amin. Oo, since wala rin kayong mga anak, sa ilang taon ninyo na pagsasama pa nitong si Lyneth. At sabi mo, yun nga, medyo lumalamig na, napuputol na, wala na mga plano sa mga conversation. Kailan dumating yung araw na parang ang pag-uusapan nyo na lang talaga ay hiwalayan? Paano rin kayo nag-break? Personal ba o sa tawagan na lang din? She just sent me a long message. So, through direct message. That was back in February 2022. So, ang nangyari kasi is in 2021, nung hindi na siyang lumalamig na papasok in 2022, in January 2022 na, yun na yung time na nakipag-birthdayan ako sa pamangkin niya, yun na yung nakipag-inuman ako na lalasing, inabot ng umaga hanggang tanghali, the next day, dun yung nangyari. And since nga, nandun ako sa side ng asawa ng kapatid niya, which is yung lugar, hindi ko naman kilala at hindi rin ako kilala. Ang kakilala ko lang is yung family side ng asawa ng kuya niya. Okay. So, yung 2 days before, nung nakipaghiwalay siya, yun na yung nangyari doon ng insidente. And, syempre, bilang siya na nasa ibang bansa, it is not enough for her na ako yung nagre-report lang ng ginagawa ko on a daily basis. Siyempre, mas maganda yun, may nagre-report pa din na ibang tao sa kanya about sa ginagawa ko. So, yung time na yun, nireport ako ng kuya niya sa kanya about sa nagawa ko. Pero feeling ko dahil nga dala siguro ng burnout, dahil nasa ibang bansa, dala ng lungkot, homesick, something na ganyan, siguro, tingin ko na-misinterpret niya. Pero kahit ma-misinterpret niya yun, which is kasalanan mo naman talaga dahil sa nangyari, bigla-bigla na siyang nakipaghiwalay. Yun na yun. Ibig sabihin, walang kumbaga parang hinintay na lang itong isang malalang mangyayaring ito. Parang ganon. It seems na ganon yung nangyari. Na parang, yan, maaksidente ka dahil sa pag-iinom-inom mo, ayoko na talaga. Parang hinanapan na lang ng dahilan. Yun ang dating sa'yo, tama ba, El? Parang ganun na naging one false move yung gawa ko. Okay. Pero sabi mo nga, tanggap mo naman na kahit bago pa yan, lumalamig na rin yung mga pag-uusap ninyo. Tama? Yep. Oo, meron na talagang problema. Saan, aaminin mo ba sa amin, El, kung kinulang ka rin sa effort para kalkalin yung paglamig ng damdamin nitong si Lyneth? Siyempre, mapapansin mo na yan, di ba? Sabi mo nga, almost a year na napapansin mo na parang lumalamig, ano ba nangyayari, nag-offer ka ba, nakakapag-reach out ka ba sa kanya ng mas matindi, or ikaw rin mismo ay medyo lumalamig na rin naman talaga kay Lyneth? Hindi naman ako totally nanlamig sa kanya. Kasi I did my best, I did my part to become a husband, a working husband,
and a supportive husband during those times. So, since na nasa ibang bansa nga siya at ako nandito, ang other way ko na para mapakitaan ko ng pagmamahal is nandun ako sa kapamilya niya, sa mga pamangkin niya, doon ako nagdadala ng mga parapasalubong or something, na kung ano man yan, and sa video ko, sa voice call, focus yan on a daily basis. Kasi since may trabaho siya, during those times ng trabaho niya, syempre, walang communication na halos. Yeah. But only those supporting messages lang na kaya mo yan, keep it up, na matatapos din yan. 2 years lang yan, malapit lang yan, may plan din akong pumunta dyan, mga ganun na something. Oh, yun. Speaking of, yung huli mong sinabi, may planong pumunta ka roon. Sabi mo nga, sumasahod naman na ikaw dito sa Pilipinas ng more than enough actually para sa inyong dalawa. Nitong si Lyneth, bakit nga nung medyo, kasi doon sa duration na nagkakalamigan na yung pag-uusap ninyo, hindi mo naisip na bumisita man lang doon para personal siya makausap? Siyempre, iba pa rin yung personal na magkausap kayo. Which is totoo. But during those times, October, November, and December, na nanlalamig siya, yung critical working months sa company. Hindi ka basta-basta makapag-file ng leave kasi auto-disapprove siya. Din ako nahirapan na mag-file ng... Nagawa ko siya, which is year 2022. Pero wala na kami. I tried to look for her sa Hong Kong. Look at flight na almost balikan lang. Isang araw lang ako nag-spend, pinahapunan uwi. Sinubuhan ko lang siyang hanapin. Balik siya. Oo. Parang ginawa mo lang Divisoria yung Hong Kong. Ganun lang. Oo. Nagkaharap pa ba kayo? Hindi na. Hindi ko siya nakita dun sa mga pictures na pinagsasend niya sa akin na common na pinupuntahan niya. At sinubuhan ko lang siyang hanapin during those times. Hindi ko siya nahanap. Doon sa tinitigilan niya, hindi mo alam. Hindi niya sinabi sa'yo? Sa address niya? Hindi. Hindi na. Doon sa address niya, hindi... Pwede ko bang isabi dito? Ayoko hindi naman kasi may nangyari sa kanya. Hindi, wag naman yung exact address, Oo. Pero syempre, mag-asawa kayo, yung mga padala niya, 'di ba? Nakikita mo kung saan nanggagaling, hindi mo na siya na-locate doon sa lugar na yun. Sa bagay, mahirap hanapin yung taong nagtatago na at ayaw na magpakita sa iyo. Okay. Naghiwalay si Lyneth at si El, at ano ang pinakarason niya? Yung bang pag-iinom mo? Yung bang aksidente mo? Yung bang kakulangan mo ng effort para mapag-ayos kayong dalawa? O meron pang iba na hindi mo ina-expect? Yun. Hindi ko ina-expect. Ano Which is, ang sinabi niya sa akin, wala akong pagbabago at walang improvement na nagaganap sa sarili ko. So, sa'yo daw ang problema? Just tinanggap ko kasi iniisip ko, ano bang improvement ang hinahanap? Habang nagtatrabaho ako, alam namin na almost every 3 months, nag-a-apply ako for promotions para maibigay ko lahat na hindi na kailangan umalis. Pero ano nga yung pagbabago raw na gusto niya? Baka yung pag-aalaga mo sa sarili mo. Hindi ko alam. Oo. Pero syempre kasi, El, hindi ba nabanggit sa'yo ni Lyneth kapag alam mo na, ang mga paalaala sa atin ng ating asawa ay kapag patuloy mong inabuso at meron kang pinangahawakang bisyo, in due time, sisingilin ka ng katawan mo at gagawin mo kung tagapag-alaga sa'yo. Hindi ba niya nabanggit sa'yo? Ha? Kahit pa insured ka. Kahit pa hindi yan nabanggit sa iyo ni Lyneth, 'di ba? O kasi kapag may abuso tayong ginagawa, tanggapin natin 'yan El, sa katawan natin. Naninigarilyo ka, 'di ba? In your case, nagiinom ka regularly. Sabi mo naman, 'di ba? Sooner or later, 'di ba? Magkakadiferensya sa katawan natin, sino mag-aalaga? Si asawa. Hindi ba niya nabanggit sa'yo yan at hindi mo ba rin naisip yun? Naisip ko siya pero hindi ko siya lumabas ng sabihin niya. When I reach out to her, na inaalam ko yung sagot kung bakit, pero di niya sinasabihan o di ko makuha yung sagot na yun. Di niya sa akin sinasabi
Hanggang nakikita ko na lang sa paiba-iba na yung common na word niya yun, ano ba yung word niya? Thirst trap? Parang ganun. Tama ba? Nagsa-thirst trap na sa social media. Oo, Ganun. nagpapa-sexy, ganun ba? Yun ba ang thirst trap? Okay yun naman. Okay. O sige, meron munang nakikinig sa atin na si Carla ng Fairview, magbibigay ng kanyang komento o reaksyon dito sa ibinabahagi mo nga sa amin na nangyari sa'yo, El. Carla, magandang tanghali sa'yo. Magandang tanghali po, Kuya Poy. Anong masasabi mo dito sa kwento nitong si El? Kinulang ba ng effort si El na ayusin yung relationship nila or mas kinulang si El na pagbigyan si misis niya, si Lynette, na ayusin ni El yung sarili niya? Ano sa tingin mo? Siguro, Kuya Poy, para sa akin, yung sa side ng wife is feeling ko napuno na siya at nagkaroon siya ng na-realize niya, actually. Yung mga nangyari na hindi naman kasi yan as a babae, Kuya Poy, hindi agad-agad kasing bumibitaw sa isang relasyon unless napuno siya, napagod siya. And then sa tingin ko, Kuya Poy, para sa nag-silent quitting sa relasyon nila. At sa tingin yung mo? habang sila pa, pero parang nag-move on na siya, feeling ko. Hanggang sa nakahanap siya ng iba na that time naman, habang nagsa-silent quitting siya, is doon naman na-realize nung husband niya na gusto niya magbago, which is too late na kasi nga, sabi nga niya, is kahit na pinipilit niya naman ipakita, ayaw na talaga. Oo, nahuli yung dating, kumbaga. Oo. Ayan, sa tingin mo ba, para sa point of view, Carla, ng isang babae, ng isang asawa, may asawa ka na ba, Carla? Yes po. Oo. Kung sakali na pinagbigyan ni Mister yung pagbabago na hinihingi mo sa kanya, hindi ba mauuwi sa ganito? Mapagbibigyan mo siya ng mas maluwag? Depende, Kuya Poy, sa sitwasyon at depende rin sa kanya, yung sa effort na binibigay niya. Kasi kung nakikita ko na hindi ganun ka effort yung ginagawa niyang pagbabago, sa tingin ko, pwede possible kasi siya na maulit-ulit. Kumbaga, yung pattern ba, na kunyari, ngayon lang kasi galit ako, kaya magbabago ako, magbabago siya. Tapos after few months, few years, may nasa isip ng babae na, baka, ito na naman, paulit-ulit. Parang, yun na nga, may pattern, may cycle. So gusto mo talaga isang pagbabago na ramdam mo rin. Oo. At consistent po, Kuya Poy. Ayun, at consistent. Lalo na nasa malayong lugar, considering nasa ibang bansa nga itong asawa nitong si El. Carla, maraming salamat sa pagtawag. Thank you po, Kuya Poy. Ayan, balikan natin. El, narinig mo ba yung sinabing yon ni Carla? 'Di ba? Ikaw ba ay naging consistent din? Oo, narinig mo ba na, syempre, practical reason, naging consistent ka ba sa pagbabago or nagbago ka na nga lang, wrong timing pa? It's too late. I can say yes, naging consistent ako. Pero nung nawala na yung purpose, nawala na yung rason na kailangan pagbaguhan, then naging balance na lang ako. I balance everything na lang. Na wala naman na palang rason na pagbabaguhan ko para sa sarili ko. Dito na lang ako sa mag-enjoy ako na alam ko. So tuloy ka pa rin sa pag-iinom-inom? Occasionally na lang. Hindi na siya every weekend. Oo. Papaano kapag ka pala iniisip mo na okasyon ang bawat weekend? I-enjoy ang bawat weekend. Hindi naman ganon, El, ha? Hindi ganon. Oo. Sabi nga daw, 2 beses lang umiinom.
may okasyon at walang okasyon. Oo, yun nga eh. Yun ang sinasabi, di ba? Mga usapang lasing yan, yung ganyang pangangatwiran. Nakakatuwa yan para sa mga umiinom, nga lang para doon sa mga nagpipigil sa mga umiinom, ha? Sa mga nangungulit na mag-inom, hindi maganda yan. Yan yung mga nakakapikon, di ba? Yung mga ayaw nila marinig. Oo, sabi mo, merong mga kamag-anakan, inilalapit mo naman yung yung sarili mo doon sa mga kamag-anakan din, mga kakilala nitong si Lineth. Kumusta na ang communication mo sa kanila? Kasi sabi mo nga naghiwalay na kayo, pati ba sa kanila putol na ang linya ng communication mo? Before I did try na pati sila isama ko sa panunuyo ko para makuha ko din yung answer na nasa loob-looban ko, which is hindi ko nakukuha talaga. Then dahan-dahan ko na siyang pinutol hanggang nawala na. Kasi ayoko naman mang-disturbo na wala na siya sa listahan doon. Pero ano ba, tinulungan din ba kayo ng mga kamag-anakan niya na mga masasabi natin na ka-close mo rin naman kahit papaano na maayos pa, or wala rin naman silang pakialam na? Not quietly sure sa side niya kung anong pinagsasabi doon sa girl. Pero wala akong narinig na advice from them. So ayaw na lang, hands off na lang. Ayaw na lang nilang makialam sa inyong dalawa. It's enough that they know kung ano yung nangyayari sa inyo, pero issue nyo yan na mag-asawa. Parang ganun na lang, ano, yung pangyayari. I think not. Hindi rin. I think not, yeah, because dati is hindi sila makikialam if may pera ka. Hindi makikialam kung may pera ka. Okay. That's right. So, kasi before, wala silang problema sa amin kasi kita mo lang na nagtatrabaho ako. All out ako palagi sa pera ko eh. Pati sila, nasasali sila. So, hindi sila nakikialam sa buhay namin kasi nahaambunan sila. So, nung nawala na ako, ang not-quite siya nung nangyari doon. Sorry, ano ulit? Nung nawala na ako sa side nila, nung pinutol ko na lahat, hindi ko na alam kung ano pang nangyayari doon. Pero not necessarily, ikaw naman ay, tinabla nila. Hindi naman ganon. Hindi ko masasagot yung statement na yan. Wala akong side comment. Kumbaga, wala namang samaan ng loob. It's just that, dyan na kayo, dito na ako. Ganun lang. Pero para may sama ka ng loob para may hugot ka rin, Oo, dahil feeling mo napabayaan ka rin. Hindi ka rin natulungan, ano? Hindi naman. Naging fair naman kasi yung point of view ko na kapamilya mo yan, kapamilya siya nila, sila magtulungan. Hayaan niyo ako dito. Kung ang sound ko na, if I sounded na parang nagalit, sisingilin ko na lang yung utang ko. Yun lang. Pero, other than that, wala na. Pero kumusta na ang, kayo ba nakakapag-usap pa, nakakapag-kumustahan ni Lineth? Kasal ba kayo dito sa Pilipinas? Kinasal naman dito sa Pilipinas kahit papaano. Ngayon, anong balita mo kay Lineth? Meron na ba siyang bagong karelasyon? Way back before 2022, after few months nung natapos yung amin, mayroong nag-post, accidentally nakapag-post na pictures nila ng lalaki. Pero kasama yung family ng babae. Ni Lineth? So, that's right. Kasama yung family ng babae, or ni Lineth, kasama yung new guy. Which is yung new guy, never ko siya nakita sa friend list, sa Facebook before, even sa comment section. Yun, confirmed ba ito or pakiramdam mo lang? Before, pakiramdam lang. Then, na-confirm. Multiple pictures with video. So, confirmed. Okay. At syempre, kayo pa rin ang legal na mag-asawa. Anong plano mo rito?
pagiging mag-asawa, pati sa kanya, wala na. Kasi kung tinapos mo na before, tinapos ko na rin. After few months na wala na talaga. Tinanggap ko na kasi kung pinakitaan ako something ng tao na hindi siya naniniwala sa ganito, susuportahan ko na lang yung paniniwala. Gagawin ko na din, i-apply ko na rin sa sarili ko na hindi na rin ako naniniwala sa ganyan. So, for example, marriage is very sacred and powerful. Kung hindi na kung yung marriage na is hindi na panindigan, ba't ko rin papanindigan yung marriage? Ako lang yung nag-hold sa akin. Yan. But then again, alam mo, dyan, gusto ko yung sinabi mong yan. It's a sagrado ang pag-aasawa, ang pagpapakasal. Pero kasama nga rin sa pagkasagrado nito ay yung mga, alam mo na, bago tayo napunta, bago kayo napunta, dyan, hindi sa sinisisi kita ha, pero partly L. Kasi alam mo ang isang lalaki ay nawawalan ng karapatan sa kanyang katawan na dapat meron ding kinalaman ang kanyang asawang babae at ganun din si babae. 'Di ba? Oo, i-share niyo 'yan eh. 'Di ba? Yung covenant sa pagpapakasal na gustong ingatan ng babae, gusto ni babae na ingatan mo ang katawan mo, ang sarili mo, iingatan mo, 'di ba? Isa 'yan sa mga naging issue ninyo. Ayan, plus yung medyo lumamig nga talaga na communication hanggang sa nauwi na nga rin doon sa hiwalayan. Ayan, medyo mas malalim pa ang pinanggalingan. Pero sa lahat-lahat ng pangyayaring ito, alam mo, ang hiling ko na lamang sa iyo, no, ay talagang wag mo nang ituring na bisyo. Yung pag-inom ng alak, kita mo, hindi lang sarili ang nasira, hindi lang yung kalusugan mo, pati yung relasyon. Sana, ayan, kay Lyneth. 'Di ba? Kumbaga, kung naghanap man siya ng butas, ayan ang naibutas niya sa iyo. Kung sakaling ipagpapatuloy mo naman 'yan, I'm concerned sa magiging kalusugan mo naman in the future, L. Okay? Ayan, kaya sana yakapin mo na yung pagbabago. Hindi para sa kanya, hindi para dun sa nangyari. Sabi mo, parang siya yung dahilan. Wala nang dahilan eh. 'Di ba? Hindi. Gawin mo para sa sarili mo, para sa kinabukasan mo. Bata ka pa, 32 years old, L. Ha? 'Di ba? Mas maganda na malusog ang ating pangangatawan. Sa ngayon ba, meron ka na ring karelasyon? Di na lang muna ako magsasalita ng ganyan. So, I'll go for neutral answer. Okay, sige. Eto na lang, ano ba ang mensahe mo na lamang dito kay Lyneth na sinusubukan naman namin talaga na makausap at makontak mula kanina pa. Pero isang huling mensahe para kay Lyneth, ano yun? Yung galing sa puso mo? Go ahead, L. May tayo para sa kanya, bilang tao na lang, ingat. Walang iba. Kasi, sinabi ko na before sa kanya, which is lumot ko na rin, kasi di ko na rin siya pinanghawakan, dati pa nga yun. Ngayon, yung message ko is, ingat, yun lang. Wala nang iba. Yun na lang. Ingat. Yun lang. Talagang hanggang sa huli ay malamig na ang inyong, andun yung concern, pero parang kung sa kaibigan, sasabihin mo, ingat. Siguro sa hindi masyado, parang hindi sa hindi masyado kakilala, ingat. Ganyan. Pero sa kaibigan mo nga, mag-iingat ka, mag-text ka ha, pagka nakauwi ka na sa inyo. Di ba? Ganun nga tayo. Ayan, pero ito, ingat. Ganun na lang. Sige. Ganun na lang kasi wala na rin talaga. I guess I need to reciprocate lang kung ano din yung ipinaramdam sa akin. Ganun na din lang. Cold. Bitter. Mapait talaga. Cold, I guess, yes. Stone-hearted, yes. Okay. Pero hindi ka naman ganyan makipagtrato sa ibang mga tao, L? Hindi naman ganyan. Okay. So ano kasi ako? What done is done.
Yun na yun. Okay. Yun na yun. Oo, nawa yung lason ng pait ng karanasan na yan doon sa yung asawa na si Lynette, na sabi mo nga iniwan ka for whatever reason, nang biglaan na lamang, pero actually inunti-unti rin. Wag na sanang maranasan pa ng iba na makakarelasyon mo o kahit na mga tao na nakapaligid sa'yo. Mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and podcasts.